Hello! It's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Bali, welcome po sa panibagong vlog ko for today. So, pasensya na po kayo, medyo dumadalang po yung pagbablog ko. Medyo nabibisi po ang inyong lingkod. Pero this week po, medyo hindi na po ako busy. So, magsusunod-sunod po yung mga vlog po natin. So, abang po kayo sa mga properties po na ibablog po natin. Yung mga nagmumurahang properties po. So, bago po tayo magsimulang mag-vlog dito sa Lopez, Quezon, paki-like, paki-share and subscribe po sa ating YouTube channel. And then paki-pindot na rin po yung ating notification bell para po updated po kayo sa mga properties po na ibablog po natin. So, malay nyo po, yung mga ibablog po natin may magustuhan na po kayo. So, abang-abang po kayo. And then ayan po, simulan na po tayo mag-ikot dito sa 3.9 hectares dito sa Lopez, Quezon. So tara, let's go. So lakad tayo. Bali, dito na po ako nagsimulang mag-vlog sa may pinaka-unahan po ng property. Pero mamaya po, ipapakita ko po sa inyo yung pinaka-dinaanan namin and then yung road. Ang kagandahan po nitong property yung binibisita natin for today, yung road po dito is maraming tatagusan po na bayan. So maganda po is napagitnaan po itong property na to. So napakaganda. Katulad kanina, habang binabaybay po namin yung pinaka-road, nakita ko po yung kung paano dinidevelop po yung road. So, napakagandang bumili or mag-invest dito sa Lopez, Quezon kasi lalo na dito sa may part na to, ang ganda ng mga binubutas na road. So, mamaya i-explain ko po lahat sa inyo yan. So, tara, ikot tayo. Medyo may kasukalan po yung property. Pero okay naman siya. So hindi naman po siya flatted po meron po tayong part na slope and then meron po tayong part na flat. So mamaya i-rate natin yan kung ilang percent yung slope natin saka yung flat po natin. Pero okay naman po, kayang-kaya namang ikutin. So marami po tayo nakikitang mga hardwood dito. Ayan, pwedeng ulingin po So nauna yung mga kasama ko, titingnan daw nila yung pinakasapa nito. Ang ganda daw nung pinakasapa. So tingnan din natin. So yan po, medyo unti-unti tayo bumababa. And then pagbaba po natin, ayan, marami pa rin tayong mga hardwood na makikita rito. Ayan, mga anahaw. May tatanong ko doon kay guide ko ano yung mga kahoy natin, hindi ako masyadong familiar. So tayo po ay nasa 5 kilometers away from town proper po ng Lopez. Kainaman po nito, medyo malapit po tayo sa munisipyo, sa palengke, and then malapit din po tayo sa school. Meron po tayong school na makikita dito sa may bandang unahan, nasa 3 kilometers lang po yun. And then kagandahan din po nitong pagpunta natin sa property, wala na po tayong dadaanan halos na hindi pa po cemented road. So lahat po halos cemented road na. So yan, bali umikot pa rin po ako, Ganun pa rin po yung makikita ko dito sa property. Medyo may kasukalan pa rin, pero marami tayong nakikitang mga kawayan, mga saging, meron din. Pero describe ko lang po bali dito po ako galing sa part na yan. Medyo pababa po ako. Habang iniikot ko yung property, bumababa po ako. So medyo okay naman po yung pagbaba, pero mamaya tingnan natin yung pag-ahon po natin, So, kailangan po talagang linisin si property. Medyo marami na talagang sukal, As in, parang jungle na siya. So, konting linis lang to. Maganda-ganda rin naman tong property na to. So, yan, bali nakarating na po ako dito sa sinasabi nilang source ng tubig po. Bali ito po ay sapa. And then, itong kabilang part na to, yan, parang pinaka-boundary na siya. So, kagandahan ito, parang naikutan siya ng pinakasapa. And then, nagganda ng flow ng tubig, linaw.
So yan, bali kasama po natin si guide. Ayun po naka-black na yan. And then explain lang po niya yung sa akin yung about sa right of way. Bali siya po ay isang tenant po dito sa property po na to sa 3.9. Pero alam naman po niya na binebenta na po ito. And then kagandahan po niyan, siya po ay may pag-aari po dun sa may unahan na kung saan may road po tayo, no. So siya po mismo nagsabi sa amin na magbibigay po siya ng right of way na kasya po ang sasakyan. So wala pong magiging problema. And then kita niyo naman po siya pa rin po yung mismong sumama po sa amin para po makita po yung pinakaloob ng property. So walang-wala po tayong magiging problema about sa right of way. Kahit magpirmahan, okay na okay lang naman daw po sa kanya. So may pag-uusap naman po sila ni owner. So wala po sila magiging problema about sa bentahan. Ganda ng tubig. So tara, ikot pa tayo. Ayan, lakad tayo. Bali ito pong property po na to ay meron pong nasa 200 na niyog na lang po. So na-clearing na po kasi ito, kaya medyo konti na lang po yung pinaka niyog niya. Pero ito daw po ay naglulukad pa rin ng nasa 6,000 kabuo. So may return income pa naman po kahit papano. Ayun yung mga niyog niya, medyo may kataasan na din, pero I think hindi pa naman siya pang clearing. So tayo po ay, kung i-rate ko po nasa 80% po ang property po na slope. Pero kayang-kaya naman po siyang ikutin. Medyo meron lang ibang part na medyo may kataasan, pero hindi naman po ganun karami yung mataas na part niya. Lakas ng flow ng tubig. So nandito tayo sa flat area po So nasa 20% yung flat area na tansya ko nakapaloob dito sa may property. So konting linis lang naman po ito, maganda tong property na to. So yan, naglalakad pa rin kami. Natutuwa ako dito sa may sapa na to. Talagang yung flow ng tubig niya dire-diretso. And then parang sa tansya ko po hindi to naiigahan. Ayun ganda. And then kagandahan ng property, bali inikutan siya ng pinakasapa. So habang binabaybay namin yung property sa gilid, ayan a-appear sa amin yung pinakasapa po So yan ang maganda. Bali ito po ay hindi tawid sapa po so yun pong property is nagiliran or naikutan ng pinakasapa. So wala tayong magiging problema ng source ng tubig. And then at the same time, yung kuryente po natin okay na okay po so malapit lang, nasa 100 meters lang po meron na po tayong source ng kuryente. Yun ang kagandahan. And then meron din naman po tayong signal ng phone. So kumpleto po itong property na to. So pakita ko lang po sa inyo yung isang way na daan na medyo malapit po dito sa property. Bali may sinusudsud pong daan dito papuntang Gumaka. So zoom na lang natin para makita po natin So yan po yung makikita nyo mga brown na yan po yung mga sinusudsud ng daan papunta dito sa may kinakatayuan ko po So ayan po yung pinakasinusudsud. Bali po magkakaroon po ng tulay yan papunta doon sa may pinakadulo na yon. Bali yan po ay tatagos po ng Gumaka. So kitang-kita ko naman po talaga nagkakaroon na siya ng pagsusudsud. So ayan po yung pinaka-road. Ayan. Bali, hindi naman po siya magigiliran ng property kasi ito pong property na to ay iba po ang may-ari. Pero pwede rin po tayong kumuha ng right of way dito para makapunta po tayo dun sa property. Bali, ito po ay pag-aari din po ng kukuhanan natin ng right of way dun sa may pinakaunahan po. Yung sinasabi ko po sa inyong nasa 100 meters. So zoom na lang natin. Ayan po. Bali papalabas po kami ng kalsada niyan kung saan nagpark kami ng motor. Ayan na po yung pinaka-road na sinusudsud po
So lakad tayo. Yan, naglalakad na sila. So pinakita ko lang po yung isa pang possible po na kukuhanan po natin ng right of way. Pwede po tayo dun sa may pinakaunahan kung saan may cemented road tayo, and pwede din naman po tayo dito kumuha sa sinusudsud naman po daan na tatagos naman po ng gumaka. Yan po ay sisementohin na po. So kabilaan naman po yung pa pwede natin kuhanan ng road. Bali yan po, lumabas na po kami ng pinaka-property. Bali na dito na po kami sa may pinaka-road po. So explain ko lang po about sa documents itong property na to. Bali ito po ay TCT title, and then tatlo po yung nakalagay po sa title po. So bali pumanahan po ng magkakapatid. Ayan, and then ito pong daan na to, yan po yung sinasabi ko po sa inyong tatagos po dun sa may pinaka papuntang gumaka po. So yan po, sinusudsud na po yan. So kagandahan po nitong property na to, marami pong tatagusan ng mga ginagawang road. So yan po, bali kung sakali magustuhan niyo po itong property na to, pwede niyo po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear po sa inyong mga screen. So di naman kayo mapapanglaw dito sa property na to, dahil po may mga kabahayan na rin po dito. So kung may naman po akong hindi nasabi about dito sa property na to, meron po kami description sa baba, so pakiclick na lang din po iyon. So yan po, by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. So yan po, avail na po kayo sa mga naghahanap po ng property na Lopez, Quezon lang, medyo malapit-lapit po. Ayan, avail nyo na po itong property na to. So tara, let's go, uwian na.